ay tumayo at maging masaya para purihin ang ating Panginoon. Amen! Ang JFCM nga pala po ay isang non-profit, non-denominational at Bible-centered church. Wala po tayong ibang gagawin kundi purihin ang ating Panginoon. Amen! Wala daw po tayong ibang gagawin at pagtutuunan ng atensyon kundi ang magpuri sa Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Pwede po bang itaas ang ating mga kamay? Ang mga handa na magpuri sa Panginoon ay sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Kaya mga kapatid, tayo po ay magpuri sa ating Panginoon sa umagang ito. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Tayo magpuri sa Panginoon. Yes, Lord. Nagpupuri. Sumasamba sa iyo, Panginoong Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Kanyang biniligtas ang mga api. Magpupuri lahat ang iyong nilalang. Sa pag-ibig mo walang hanggan. Kami magpupuri. Yes, Lord, ikaw lang ang Diyos. Nagpupurihin at sasabahin. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Kanyang biniligtas ang mga api. Magpupuri lahat ang iyong nilalang. Sa pag-ibig mo walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Tayo magpuri! Yes, Lord! Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tayo po ay manalangin at patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. We worship you today, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming kalugdan at dalangin po namin, Lord, na sa aming pagsasamang ito. Kami po ay nagpapasalamat, unang-una sa lahat, Lord, na binigyan niyo po kami ng kalakasan ng katawan upang makapunta dito. Salamat sa buong linggo na kayo po ay nadama namin ang inyong pag-ibig. Salamat po sa buong linggo ng proteksyon, sa buong linggo, Panginoon, ng pagpapala, sa buong linggo ng kapayapaan po, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya nga po sa mga oras na ito, na kami po yung nagkakatipon dito upang magpuri at sumamba sa inyo, Panginoon. Nawa po, Lord, matagpuan niyo po sa amin ang kapakumbabaan. Kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Alaman namin o hindi, Panginoon, kayo po nakakita ng aming puso at isipan, ng aming totoong pagkatao, O Lord. Kaya sa inyo po namin itinataas ang lahat, Panginoon. Nawa, O Lord, linisin niyo po kami at maging karapat-dapat po kaming sumamba at manikluhod sa inyo sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay malayang nakakalapit. Salamat po sa inyong pag-ibig sa amin, O Lord, na kami po ay nakakalapit sa Ama na walang anumang hadlang. Kaya nga po, O Lord, sa mga oras na ito, dalangin po namin na kayo po, Lord, ang siyang magbigay ng kalayaan sa amin. Ano man po ang mga kabigatan, mga alalahanin, mga kalungkutan sa aming buhay, isinusuko po namin ito sa inyo at hindi po ito maging hadlang sa aming buong pusong pagsamba sa inyo, Panginoon. Dalahin po namin ang buong gawain, Lord,
Sa inyo po namin ikinukumit at sinusurrender ang lahat. Nawa, buksan niyo po ang aming puso at isipan, maging sa aming pakikinig ng inyong salita, Lord. Baunin namin ito sa aming buhay at lagi po naming maalala. Dinadalain po namin sa inyo ang bawat isa, dinadalain po namin sa inyo, maging ang mga papunta pa lamang. Inyo po kaming biyayaan ng kapayapaan, kaligtasan, Panginoon, protection. At tunay nga po ang buong gawain na ito, Lord, ay maging matagumpay at kalugod-lugod po sa inyong harapan. Pinupuri ka po namin at sinasamba sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Mga kapatid, basahin po natin ang awit 18 verses 1 to 2. Sabi po dito, Yahweh, ika'y aking minamahal, ikaw ang aking kalakasan. Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. So mga kapatid, sa umaga pong ito, ipakita po natin yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Sabi nga po dito sa awit 18. At yung buong lakas po natin, ibigay po natin sa pagpupuri, sa pasasalamat at sa pagbibigay ng lahat-lahat sa ating Panginoon. So i-offer po natin yung ating mga sarili, yung ating mga gawa sa ating Panginoon. So purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Ang Panginoon nga po natin sinasamba ang ating lakas, ang ating kanlungan, siya ang lahat sa ating mga kapatid. Kaya sa umagang ito, ibuhos natin ang lahat ng ating papuri, pag-ibig, pagmamahal, at pagsamba sa ating Diyos. Tayo umawit na may kagalakan, itaas ang ating mga kamay, sumayaw para sa ating Diyos. Hallelujah! Itaas ang kamay, at ito ay ikaway kay Jesus, ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw, umindak, sa awiting may galang,
ang lakas at buhay sa'yo ay alay mula ngayon at magpakailanman. Ang lakas at buhay sa'yo lamang, Panginoon Jesus. Lakas at buhay sa'yo ay alay mula ngayon at magpakailanman. Minsan pa ang lakas at buhay, ang lakas at buhay sa'yo ay alay mula ngayon at magpakailanman. Mula ngayon at magpakailanman. Mula ngayon at magpakailanman. Hallelujah! O Diyos, marapat ka nga pong papurihan. O Diyos, marapit ka nga pong sambahin. O Diyos, hallelujah! Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat at ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, Panginoon. Salamat at naririto kami ngayon. Kami iyong tinawag. Meron kaming pribilehiyo na makapagpuri, makaawit, makalapit sa iyo, aming dakilang Diyos. Maraming salamat nga po. Mga kapatid, marapat pong itaas ang ating Diyos. Marapat siyang tanghalin at marapat siyang sambahin. Ating itaas ang Diyos sa kaitaasan. Ating siyang sambahin ng buong puso, buong pag-ibig, sapagkat siya'y dakila at karapat-dapat sa lahat ng pinakamainam na papuri. Hallelujah! Nais ka namin itaas, O Diyos. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Minsan pa mga kapatid, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Hallelujah. Habang may mga sa'yo ko ay sasamba, habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Minsan pa mga kapatid, ating ulitin habang may hininga, kahit sumamba sa Diyos. Habang may hininga, sa'yo ako ay sasamba. Hallelujah! Yes, Lord, ikaw lamang. Panginoon
buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas ka namin, Panginoon Jesus! Yes, Lord! Ikaw lamang ang Diyos! Sige mo, kapatid, talumpawin, itaas, itanghalang Diyos! Sa lugar na ito, ikaw lamang, Panginoon Jesus, ang tinatawag
Diyos. Panginoon natin ang Diyos. Mga Diyos sa mundo ito, bawat Diyos ang lamang uli ng Diyos sa ating sinasungkayan tunay na Diyos. Ay, ano mga kahiye, wala ibang Diyos na may kakayahan maglikha ng buhay. Wala ibang Diyos na may kakayahan maglikha ng lahat ng lumay na lamang Panginoong Jesus. Ang Diyos na mga Diyos at hari na mahali. Hallelujah! Sinasamba ka namin aming Diyos. Naraman ka ilahan aming Diyos. Mga Diyos. Mga kapatid, patuloy ba magpuri sa katahimikan, mga kapatid? Paabot natin sa Diyos kung gaano siya kadakila, kung gaano tayo nagpapasalamat, kung gaano tayo umiibig sa Diyos. Mga kapatid, wala tayong may dadagdag o may mabawas sa Diyos. Kaya sa buong papuri, sa buong puso, buong pag-ibig, at ingayay sa Diyos, pasalamatan siya sa lahat-lahat. Hindi lamang dahil siya'y mabuti, hindi lamang dahil siya'y mapagpala, kundi dahil siya ay Diyos na dakila at makapangyarihan. Ay, na mamagahi, na mahi, ay, 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 na magahi, ay, na magahi, ay, na hiya, mamagahi, oh Diyos, ang mamagayin. Oh Diyos, purihin ka. Salamat. Oh Diyos, sa kapagitan mo, sa kapangyarihan mo, sa kapagitan mo. Pong palakpakan ng ating Diyos. Panginoon, kulang po ang bawat salita, ang bawat awitin, ang bawat bagay na aming magagawa para sa iyo, Lord, para maibalik kahit katiting lamang ng mga bagay na ginawa ninyo para sa amin, Panginoon. Tunay po na ikaw ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman mananatiling hang Diyos. Nariyan man ang tao, wala, Panginoon, sapagkat wala kaming manadagdag o may babaw sa iyo, Panginoon. Ngunit o Diyos, pinahalagahan niyo kami at pinahal niyo kami. Para bang may halaga kami, Panginoon. Tunay po na sa iyo lamang namin natagpuan ang aming sarili, ang tunay na kahulugan ng buhay, at yun ang ay buhay na naroroon ka, Panginoon. Ang lahat ng bagay na wala ka, Panginoon, ay walang kwenta. Ang mundo ito ay walang kwenta kung wala ka, Panginoon. Ang buhay, ang katagumpayan, ang mga pagpapala ay walang kwenta kung wala ka naman, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang mahalaga, O Diyos.
Ikaw ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Ikaw ang aming buhay, Panginoon. Kaya maraming salamat at kami inyong tinawag sa mundong ito, Panginoon. Tunay po na pribileyo matawag na Kristiyano, pribileyo makalapit sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, with everything that we have, Panginoon, we offer it all to you, Panginoon. Sapagkat ano nga po ba ang kapuluhan ng buhay kung wala ka, Panginoon? Sapagkat ikaw lamang ang mahalaga, ikaw ang nakahigit, ikaw lamang. Hallelujah. Sa iyo lamang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba, pinakamainam na pag-ibig sa iyo lamang aming Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Hello. Magandang umaga po sa lahat, mga minamahal. Yung po mga nasa likuran, pwede pong ukupahin itong mga upuan sa unahan. Okay. Gehenna. Alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng Gehenna? Siyempre, hindi pa, no? Pero malalaman po na ninyo ngayon. Yan po ang ibig sabihin yan. Lawa ng apoy. Okay? Basahin nga po natin. 1, 2, 3. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa niyan. Mga minamahal, sa pagtalakay po natin sa paksang ito, ay sisilay po sa atin ang liwanag. Matatanaw natin ang katotohanan kailangang piliin natin ang ating mga pagpapasya. Itutulak din tayo ng paksang ito bilang paggabay sa ating mga pagkilos upang mapaghulo natin kung ano ang mga pagpapasyang ating gagawin araw-araw sa ating pong pamumuhay. Pero ano ba ang Gehenna? No? Alamin natin ang Gehenna o lawa ng apoy. Mga kapatid, mga minamahal, sa umagang ito, bubusisiin po natin ang patungkol sa paksang lawang apoy o lake of fire at siya rin ating tatawaging Gehenna. Sana naalala nyo pa ang ating mga paulit-ulit na pag-aaral tungkol sa walang hanggan. Naalala nyo pa ba yung mga turo natin sa walang hanggan? Tinalakay natin ang paulit-ulit kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pinag-aralan natin ang daigdig ng mga patay. Sabi ng iba, nakakatakot naman. Pero kailangan nyo pong malaman yung mga bagay na yan. Natalakay natin, bagamat pahapyaw lang,
na ang Panginoong Yesus ay bumaba doon sa daigdig ng mga patay. Kinuha niya ang mga nakakulong doon sa piling ni Abraham. Dinala niya sa langit. Binisita niya sa abyss yung Tartaro. Sabi nga ni Apostol Pedro, nangaral ang Panginoon doon. Nangaral siya doon sa mga nakabilanggo. Ngunit mayroon ng isang lugar na masasabi kong hindi binisita ng Panginoon. Ano yung isang lugar na yun na hindi binisita ng Panginoon? Alam niyo ba? Ha? Ang lawa ng apoy. Yung tinatawag natin Gehenna. Wala pong account na ang Panginoon ay bumisita doon sa lawa ng apoy. Yung mga napupunta roon ay hindi na nakakabalik. Pero hindi iyon ang dahilan ng hindi pagbisita roon ng Panginoon. Sapagkat kung sino man ang nasa lawa ng apoy, hindi na tutubusin o hindi na matutubos. Kaya walang dahilan kung bakit pupunta pa roon ng Panginoon. Walang dahilan. Paliwanag lang po, yung pangaral ng Panginoon sa mga nakabilanggo sa daigdig ng mga patay ay hindi po aral ng salvation. Hindi po aral ng kaligtasan. Salit, yun po ay pagpapahiwatig na tapos na ang pakikibaka. Ibig sabihin, tapos na ang pagtubos ng Panginoon sa tao. Kaya parang iyon po ay pagpapahayag sa tao na ang lahat ng gustong bumalik sa Diyos, makakabalik na. At kung makabalik sila, hindi na sila maisasama o may tatapon sa tinatawag na lawa ng apoy. Mga minamahal, iyan po ang pag-aaralan natin ngayon. Ang paksapong iyan ay hindi naman po bagong ideya, sapagkat sa lumang tipan pa lang tinutuntunan natin o tinutuntunan ng mga Hudyo sa kanilang mga kaisipan. Kaya nga po ang pag-aaral natin ito, yan po ang ating bubusisiin. Mga minamahal, basahin po natin ito. 1, 2, 3. Okay. Yan po ang pahayag ni Apostol Juan sa Revelation, no? Sa bandang huli ng pahayag yan o ng Revelation. Inilalarawan ni Apostol Juan ang magiging hitsura sa dakong wakas o doon sa pagtatapos ng kasaysayan. Yung diablo sa Genesis 13 na nandadaya sa mga tao ay itatapon sa dagat ng apoy at asupre. Saan yun? Ano yun? Ang tawag doon? Gehenna o Lake of Fire. At doon dadatna ng diablo ang halimaw. At yung huwad na propeta na nauna nang inihulog doon. Napag-aralan po natin yon sa ikapitong mangkok, di ba?
Sino nakakatanda nun? Natatanda nyo pa ba? Yung iba, limot na kagad, ano? Pagkatapos po, tinuntun pa ni Juan ang nakatayo sa harapan ng trono, ang mga namatay na tao, no? Nakatayo po sa harapan ng trono, mga dakila at hamak. Ibig sabihin, mayroong mayaman, mayroong mahirap, mayroong bayani, may mga bantog, ngunit lahat ng uri. Excuse me po. Okay. Lahat po ng uri ng tao, dakila man o hamak, na hindi nailigtas, no? Hindi nakasama sa rapture. Dito po sa hukumang ito, ng paghuhukom, haharap sila. At ang sabi roon, sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawang apoy. So isipin niyo po ng malinaw kung sino ang mga itatapon doon. Sila yung mga kumakalaban sa Diyos. Diablo. Siya yung mayroong antikristo. Mayroong huwad na propeta. At pati lahat ng mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, mga hindi nailigtas. Maaring narinig nila ang aral, maaring may mga relihiyon sila, maaring mababait na tao sila, pero hindi sila nailigtas. Dahil hindi nila kinilala ang Panginoong Jesucristo. Hindi nila tinanggap ang tanging kaligtasan pinagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi sila nailigtas. Makakasama po silang haharap sa Panginoon. Muli po, basahin po natin ito. 1, 2, 3. Mga minamahal, maaring mas magaan ang parusa kaysa sa dyablo. Pero saan ka pa rin pupunta? Doon pa rin sa lawa ng apoy kung hindi ka mailigtas. Sapagkat ang lawang apoy, yun ang puok na pinaglalagakan ng mga nilikhang nahiwalay sa Diyos. Maging mga anghel man o mga tao man, iuhulog sa lawang apoy. Ngunit lahat naman ng mga nailigtas, makakasama ng Panginoon sa bagong daigdig. So mga kapatid, dyan po ang tutuntunin natin ngayon. Mga minamahal, ang babala po sa atin ng mga apostol, wag na wag magpapahulog. Saan? Sa lawang apoy. Sa Gehenna. Wag po, mga kapatid, mga minamahal. Gaano man kahirap ang buhay dito sa mundo, samantalahin natin sa pamamagitan ng pagsunod sa Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga gusto. Sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Kanya. Okay, mga minamahal, sa buhay na ito, maraming kalungkutan. Maraming paghihirap. Lalo na sa mga Kristiyanong gustong sumunod sa Panginoon. Kasi mababait ang mga Kristiyano. Madaling maging biktima ng sanlibutan ito. Pero mga kapatid, sa kabila ng mga kalungkutan o paghihirap na yon, mabuhay tayo sa pananampalataya. Hindi natin hinihingi na mawala agad sa mundong ito. Pero kung mangyayari agad iyon, purihin ang Panginoon.
dahil makakasama agad natin siya. Ibig sabihin, hindi tayo mapupunta sa Gehenna o sa lawang apoy. Okay, sino nga ba ang mga ilalagak doon? Nabanggit ko na yata kanina, sila yung mga nagimaksik na mga nilika, mga tao, mga Elohim. Sino yung mga Elohim? Sila po yung mga anghel, sila rin po yung mga tinatawag na sons of God. No? Okay, ano ang lugar na paglalagakan sa kanila? Gehenna o lawa ng apoy. Sabi diyan, pagdating ng wakas at ng huling paghukom, ano yung huling paghukom? Englishin ko lang, last judgment. Mga kapatid. Yan po ay sinasabing malagim, nakakatakot, pero ayaw pong tuntunin ng tao yan. Natatakot sila, pero hindi nila matanggap na maraming mapupunta dyan. Tingnan po natin mga kapatid, ang Gehenna o lawa ng apoy. May 2 puntos po tayong tatalakayin dyan. Tingnan po natin, no? Ano ang Gehenna o lawa ng apoy? Basahin nga natin ng malakas. Una, yan po ang lugar ng pagtutupok. Ikalawa, yan po ang lugar ng kaparusahan. Okay. Okay, talakayin po natin ang una. Ano ang Gehenna o lawa ng apoy? Ang Gehenna ay lugar ng pagtutupok. Okay, tutupok, tumutupok. Unawain po ninyo mga minamahal. Kung ang tao ay nasa lawang apoy, tutupukin siya. Ngunit hindi siya matutupok. Parang questionable, no? Tutupukin siya, ngunit hindi siya matutupok. Ibig pong sabihin, nararamdaman ninyo yung pagtupok, pero hindi ka naman natutupok. Bigyan natin ng ilustrasyon. Kapag inilagay mo ang daliri mo sa ningas ng apoy, mararamdaman mo na natutupok ang daliri mo dahil sa init. At kung hindi mo aalisin, matutupok yun ng dire-diretso, ibig sabihin magiging abo, pati ang buto ng mga daliri mo magiging abo. Natupok. Pero dito po sa Gehenna, iba. Ang daliri mo, halimbawa, nararamdaman mo lang ang pagkatupok, pero hindi natutupok. Ando doon pa rin, masakit na masakit. Sumisigaw ka sa kirot, pero hindi natutupok. At kung ikaw yon, nararamdaman, sigaw ka ng sigaw, ang init, ang init. Excuse me. Sigaw ka ng sigaw. Pero, andoon ka pa rin. Hindi ka naabo. Hindi ka natupok. Pero ikaw ay tinutupok. Mga kapatid. Ganon po ang nararamdaman ng mga maitatapon sa lawang apoy. Natutupok ang mga nilikha roon pero hindi sila nawawala. Hindi sila nauubos. Hindi sila nagiging abo. Makikita po natin ay sinasadyan sa Deuteronomio 32:21-22. Basahin nga po natin, 1, 2, 3. Ulit, 1, 2, 3. Okay. Diyan po sa talatang 22, tingnan nga natin yon. Yan. Ang sabi diyan, galit ko'y bubuga ng nag-aalab na puot, maglalagablab hanggang sa kalaliman ng daigdig ng mga patay, lupa't bunga nito, apoy ang tutupok sa mga saligan ng bundok, siya ang susunog.
Yan po ang winika ni Yahweh sa pamamagitan ng propeta. Dahil sa paninibugho niya sa bayan ng Israel. Mga kapatid, naninibugho si Yahweh sa bayan ng Israel. Bakit po siya naninibugho, mga kapatid? Kasi ang bayan ng Israel ay sumasamba sa ibang mga Diyos na hindi naman totoo. Tanong ko kayo, marunong bang manibugho ang Diyos? Marunong bang manibugho? Marunong po. Kung ang tao marunong manibugho, bakit hindi ang Diyos? Di ba? Halimbawa, sa opisina, yung promotion na inaasahan mo, halimbawa, sa'yo dapat mapunta, pero sa iba ibinigay. Di ba masakit sa loob? Naninibugo ka? Ha? Halimbawa, yung increase na inaasahan mo, no? Pero ang binigay sa'yo, kakarampot lang. Masakit yun, di ba? Nakakapanibugo, di ba? Mga kapatid, gayon din ang Diyos. Pag kayong pag-ibig, pagmamahal, atensyon, oras, pagsamba na inilalaan natin, ibinigay natin sa ibang Diyos, maninibugo si Yahweh. Sapagkat kung sino ang inyong pinag-uukulan ng labis ng panahon, iyon ang sinasamba ninyo. Sasabihin ng babaeng asawa, hindi ba ako ang asawa mo? Bakit iba ang iyong minamahal? Kakapanibugo yun Di ba? Sasabihin ng tatay sa anak, hindi ba ako ang tatay mo? Bakit parang iba ang minamahal mo? Bakit parang iba ang tatay mo? Di ba? Nakakapanibugo din. No? Sa palagay nyo, ano ang magiging reaksyon ng Diyos kapag ganon? Magagalit ba siya? Hello? Magagalit ba ang Diyos? Magagalit siya. Kasi ibinibigay natin sa iba ang dapat sana ay ibinigay natin sa Kanya. Mga kapatid. Kaya nga dyan sa bahaging yan, listen to this, church. Sa bahaging yan, nagkakaroon tayo ng ibang Diyos. Yung hindi mo iniuukol sa Kanya ang dapat na pagmamahal sa Kanya. Alam nyo kasi, hindi naman na ituturo sa atin ang mga bagay na yan Noon, no? Doon sa relihiyon natin noon, ang mga naituro sa atin, magsimba tuwing linggo at mga araw ng obligasyon. Halimbawa, Pasko, kapistahan, o ilang banal na araw. No? Tinuturoan din tayo noon ang pagtanggap ng mga sakramento, lalo na yung kumpisal, banal na komunyon. No? Yung pagdarasal ng mga tradisyonal na panalangin, gaya ng Ama namin, Aba Ginoong Maria, Aba po, Santa Mariang Reyna. Yan ang mga itinuturo sa atin. Tinuruan tayo noon ng pagro-rosaryo, mag-isa man, o kasama ang ilan, kumisan, nakasakay sa jeep, nagro-rosaryo. No? Yung pag-aayuno at pag-abstinensya, tinuturuan din tayo niyan noon. Yung Ash Wednesday, no? Mga Biyernes na Kwaresma. Paggalang at debosyon sa mga santo. No? Paggalang sa Birheng Maria. Pagunita sa mahal na araw. Kabilang ang bisita iglesia. Pabasa at pagsali sa mga prosesyon. Paglalagay ng mga simbolong panrelihiyon sa bahay tulad ng krusipiho, imahe ng mga santo. Huwag pong magtatampo yung ibang mayroon pa niyan, Huwag po tayo magtatampo. Yung iba naglalagay ng krusipiho, naglalagay ng mga santo sa kanilang tahanan. Meron po ako mga lolang madre. Meron po kami krusipihong malaki, stainless pa. Ang ginawa ng tatay ko, nung mabornagin yung tatay ko, inalagay sa itaas ng bubungan, tapos nawala. Ang mga yan po, mga naituro sa atin nung lumang pananampalatayaan natin.
Pero hindi na ituro sa atin ang mga pinag-aaralan natin ngayon at maging ng mga nakaraang panahon, mga nakaraang buwan. Hindi nila naituro sa atin ang tamang pag-unawa sa salita ng Diyos. Hindi po naituro ng mga tatay natin at mga lolo natin. Hindi tayo inobligahan na magbasa ng salita ng Diyos. Hindi tayo tinuruan na magkaroon ng personal na pagbabasa ng Biblia. Hindi tayo tinuruan kung bakit kinakailangan sambahin ang Panginoong Jesucristo. Hindi tayo naturuan kung sino ang Diyos na sinasamba natin. Hindi tayo naturuan kung ano at kung paano magkakaroon ng kaligtasan. Hindi rin itinuro sa atin na kailangan tumuntun tayo sa mga iniuutos ng Panginoon. Hindi po naituro sa atin ang mga bagay na yan ng ating mga magulang, ng ating mga lolo at lola. Ewan ko, sabi ng ibang bansa, ang Pilipinas ay pinaka-reliyosong tao sa Asia. Alam niyo ba yan? Yun ang sabi nila, ang Pilipinas daw pinaka-reliyosong bansa sa Asia. Pero may karugtong po yun. Tayo rin ang pinaka-corrupt. Tayo ang halos hindi gumagana ng maayos ang gobyerno. Ang ating Senado, ang Kongreso, o yung Senado na lang muna. Isa po sa mga tungkulin ng Senado, sumuri at mag-aproba ng pambansang budget. Ang tawag doon, power of the purse, kung tawagin po. Bagamat ang budget ay nagmumula sa Kamara, sa Congress, ang Senado ay may kapangyarihang busisiin, baguhin, aprobahan o hindi aprobahan ang sinasabing pambansang budget. Tungkulin nilang siguruhin na ang pera ng bayan ay napupunta sa mga tamang proyekto at walang nalulustay. Lustay. Partikular sa akin yung salitang lustay. Parang kilala ko yon. Okay. Pero ang nakakalungkot, nangunguna pa ang Senado at Kamara sa korupsyon. Hindi lang sa Senado at Kamara, maski sa may mataas na katungkulan sa gobyerno. Ang Senado parang teatro ngayon. Nakakahiya. Maraming katatawanan ay nangyayari. Nakakahiya pati sa ibang bansa. Sa halip na magbigay lakas loob sa mga Pilipino, nagdudulot pa ng sama ng loob at bigat ng kalooban. Pero puro kasinungalingan ang maririnig. Sa tambak na kasinungalingan, kaya inilagay sa maleta para hindi magkalat. Pinagkasya sa maleta, milyon-milyon kasinungalingan. Nakikita nyo ba yun? Pinaka-relihiyoso ang mga Pilipino pero pinaka-corrupt daw. Di ba dapat kung pinaka-relihiyoso, dapat pinaka-matino? Di ba? Isipin nyo, linggo-linggo nagsisimba. Pero pag eleksyon ang ihahalal, mga corrupt, mga kriminal, mga mapagsamantala, ang mga taong yan ay nararapa sa lugar ng pagtutupok. Papunta sila roon kung di sila makakabalik loob. Kung alam na nilang corrupt, kahit alam na nilang salbay, kahit alam na nilang napakapangit ng ugali, kahit alam na nilang mga manloloko, kahit alam na nilang butangero o butangera, kahit alam na nilang puro kasinungalingan ang pinagsasabi, kahit alam na nilang minumura ang Diyos, ipagtatanggol pa rin. Hello? Are you still listening, church? Naaawa ako sa bansa natin, pero patuloy ko pa rin siyang pinapanalangin. Okay, so much for that. Ang sabi ni Yahweh, dahil sa panibugho niya, galit ko'y bubuga. Sabi po ni Yahweh, so nagagalit ang Diyos. Ulitin po natin ang sinasabi sa verse 22. 1, 2, 3.
Okay, ang sabi diyan, apoy ang tutupok. Dito ang kaparusahan sa darating na panahon, may lugar na. Sa pamamagitan ng apoy, ang parusahan ay tutupukin. Apoy ang tutupok. Tingnan po natin ang sabi ni Isaias. 1, 2, 3. Okay. So nanginginig daw po sa takot ang Zion. Zion po ang nakasulat, pero kung banggitin, kung basahin po yan ng mga Hudyo, Zion. Kung basahin po yan ay Zion. Ngayon, kung kayo ay medyo state child, kung state child kayo, basahin nyo Zion. Pero hindi naman kayo state child eh. No? Pero, yun po, wag na kayo magpaka-state child. Pilipino kayo eh. So ulitin ko ang sinasabi. Sabi nila, parang apoy na namamatay ang parusang igagawa ng Diyos. Sino ang makatatagal sa init niyon? Nakikita po nila kung ano ang kahihinatnan ng mga taong nag-iimagsik sa Diyos. Sino ang mga ito? Sila ang mga taga-Zion. O Zion, kung ayaw niyong pumayag. So, basahin po natin ito, mga kapatid. 1, 2, 3. Nakakahindik, di ba? Pero ayan po ay nangyayari noon. Mga anak nila sinusunog. Sino mga gumagawa noon? Sino? Mga Kanaanita, Canaanites. Dinadala nila ang kanilang mga anak na lalaki sa lugar ng pagtutubok. Pagtutupok. Okay, talakayin po natin ang ikalawang puntos, mga kapatid. Ano ang Gehenna? Gehenna o lawa ng apoy? Ang Gehenna ay lugar ng kaparusahan. Okay. 1, 2, 3. Okay. Ang lambak ng Hinnom o Valley of Hinnom, no? Tambakan po yan ng basura noon. Kung saan, dahil po yan ay tambakan ng basura, yan po ay nag-aapoy. At ang apoy na sumusunog, tuloy-tuloy lang. Ganito po yun. Yung po mga basura sa Juda at Israel itinatambak doon. So, talagang yung valley na yon, yung lambak na yon, puro basura. Pero bakit tuloy-tuloy ang apoy? Paliwanag ko po sa inyo, mga kapatid. Hindi ba ang basura mayroong methane gas? Methane. Ang methane, flammable. At dahil flammable yon, pag nagsindi, walang tigil ang apoy. Bakit po walang tigil ang apoy? Para maunawaan po natin, ganito po yon. Tandaan po natin, iyon po ay tambakan ng basura. Sa tambakan ng basura o landfills, diyan po ang isang prosesong natural o chemical at biological nangyayari. No? Yung pagkabulok ng mga organikong basura, ang pangunahing pinagmumula ng methane. Pag nabubulok ang basura, nagkakaroon ng methane.
Yung mga organikong basura, mga tira-tirang pagkain, balat ng prutas, gulay, dahon, papel at kahoy. Dahil po doon may tinatawag na, actually hindi na mahalaga ito sa inyo pero para maipaliwanag ko lang. Dahil po doon nagkakaroon ng tinatawag na anaerobic decomposition. Nawawala ang oxygen. Ang pumapalit, methane. No? Yan po yung proseso, pag nabulok yung mga organikong material na basura. No? Ulitin ko, tira-tirang pagkain, dumi ng hayop, halaman, papel. No? So, nawawala po ang oxygen. Ibig sabihin, kapag itinambak ang mga basura, unti-unti itong natatabunan ng mga bagong basura at lupa. Dahil dito, nawawala ng supply ng oxygen sa ilalim ng tambakan. Sa ganyang sitwasyon, mga kapatid, nabubuhay at dumarami ang mga espesyal na uri ng bakterya na kung tawagin ay methanogens. No? Yan ang mga bakterya na nabubuhay ng walang oxygen. At talagang walang oxygen dahil ang methane na ang pumalit. Ang proseso ng paggawa ng methane, sa simula, may oxygen pa sa ibabaw. Kaya decompose ito ng mga aerobic bacteria na naglalabas ng carbon dioxide o CO2. Habang kinakain ang tinutunaw ng mga bakterya, ang mga basura naglalabas ng mga gas na kung tawagin ay biogas. Ang biogas ay karaniwang binubuo ng methane, mga 50% hanggang 70%. Carbon dioxide, mga 30% hanggang 45%. At habang nagtatambak ng basura, patuloy na nagpo-provide ng methane. At kapag nagliliyab po yan, dire-diretso ang pagliliyab niyan. Dahil ang basura ay patuloy na nagpo-provide ng methane. Kaya natatakot ako tuloy sa maaaring mangyari sa Senado at Kongreso. Baka magliyab. Maraming basura doon eh. Mga basura ang bibig, mga basura ang utak, mga basura ang mga galaw, mga basura ang mga dala-dala. Okay, balik tayo sa ating pinag-aaralan. Sa lugar na sinasabing lambak ng hinom, natambakan ng basura kung saan hinango ang tawag na Gehenna. Doon dinadala ng mga Kanaanita. Yung mga Kanaanita, ano ba yan? Mga Israelita ba yan o mga pagano? Mga pagano. Doon dinadala ng mga Kanaanita ang kanilang mga anak upang ialay sa Diyos-Diyos na sinang Molek at Baal sa pamamagitan ng pagsunog sa mga ito. Ibig sabihin, iuhulog nila o ilalagak sa nagliliyab na basurahan ang mga anak na isinakripisyo o inialay kay Molek at Baal. Okay, so naisip niyo po ba yon, mga minamahal, mga magulang? Naisip niyo po ba, iaalay ninyo po ba sa Diyos ang iyan, yung inyong panganay na lalaki dadalhin doon sa Gehenna at susunugin? Naisip niyo po ba, ginagawa po yan ng mga Kanaanita? Isang bagay na kahindik-hindik at kasuklam-suklam. Pero, bakit galit na galit si Yahweh sa mga Hudyo? Samantalang mga Kanaanita naman ang gumagawa noon. Bakit galit na galit si Yahweh? Kasi, yung mga Israelita at mga Hudyo yan, itinuturing niyang kanyang bayan, yung Israel po itinuturing ng Diyos na kanyang bayan yan eh. Pero gumagaya sila sa mga Kanaanita. Ginagaya nila yung mga Kanaanita. Ginagawa rin nila kung ano ginagawa ng mga Kanaanita. At dahil ginagawa iyon ng mga Israelita, ibig sabihin sumasamba sila kay Molek. Molech, ewan ko kung ano pronunciation yun eh, M-O-L-E-C-H. Kung Molek o Molech. Ibig sabihin, sumasamba rin sila kay Molek o kung Molech at kay Baal. Mga kapatid, yan po
ang Gehenom Valley. Gehenna Valley, tinatawag na hell. Bago na po yung litratong yan. Wala nang makitang litrato dahil matagal na yon. Hindi na po tambakan ng basura yan. Pero yan po tinatawag na Gehenna Valley o Gehenom Valley. Mga kapatid, diyan po noon sinusunog ang mga anak na lalaki na iniaalay kay Molech o Molek at Baal. Mga kapatid, at diyan din po sa Gehenom Valley na yan nagsimula ang tawag na Gehenna. Okay. Unti-unti nyo na po bang nalalaman kung bakit Gehenna? Ha? Nag-aano na po ba sa inyong kaisipan? Okay. Yan po ang larawan ng Valley of Hinnom o ang tinatawag na Gehenna Valley. Diyan, maganda pa siya rin, no? Wala na tayong makitang basura. Okay. Pero nung panahon ng iyon, nung gumagawa ng kasalanan ang Israel, ang lugar na yan, tambakan ng basura. At ang apoy dyan ay walang tigil, parang Senado at Kongreso. Walang tigil ang apoy. Pasensya na kayo, naawa lang ako sa ating bansa. Mahal ko ang ating bansa, kaya lagi kong naisasama yan. Okay, pag pinag-uusapan po ang literal na tambakan ng basura, totoo po yan. Maski dito sa Pilipinas, sikat na sikat ang mga bulubundukin ng tambakan ng basura. Yung Smoky Mountain sa Tondo, yung Payatas Dam Site sa Quezon City, di ba? Diyan sa dalawang popular na dam site na yan, madalas raw walang tigil ang apoy. Nagsasaniri ng sakit ng mga nakatira sa malapit sa alinman sa dalawang dam site na yan. Kasi dahil sa usok, nagiging sani ng sakit. Parang Senado at Kongreso. Maraming may sakit. Sakit sa utak, mga walang realidad ang sinasabi. Sakit sa mata, puro pera ang nakikita. Hindi ang mga mamamayang nangangailangan. Sakit sa bibig, puro kasinungalingan ang sinasabi. Sakit sa puso, puro galit ang lumalabas. Sakit sa takot. Dahil sa takot nadadapa pag-akyat ng hakdan. Pagtakbo. Okay, balik tayo sa Gehenom Valley o Gehenna. Basahin po natin ito, mga kapatid. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Ang sabi po sa talatang 3b hanggang 4, siguro balikan natin yun. 3b. Ayan po, ipinasunog. Ipinasunog pa niya bilang handog ang anak niyang lalaki. Ito isang kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga Israelita. Nagdala siya ng mga handog at nagsunog ng insenso sa mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, sa mga burol at sa bawat lilim ng mga punong kahoy. Okay. Yung mga pangalang nabanggit yan, hindi pangkaraniwan, ano? Yung isa, sino yung isa? Peka, parang peke, ano? Yung isa, si Ahaz. No? Si Ahaz, naging hari ng Juda. No? Okay. Bakit galit si Yahweh?
kay Ahaz. Kasi sa halip na sundin ni Ahaz ang mga halimbawa ng mga mabubuting gawa ni David, ang sinundan ni Ahaz ay mga pangit na halimbawa ng ibang mga hari ng Israel. Kaya si Ahaz ay hindi naging kalugod-lugod kay Yahweh. Mga kapatid, mga anak, mga apo, tingnan po ninyo, walang magandang ibinubunga ang pagtulad sa mga halimbawang hindi magaganda. Listen to this, church. Kaya nga po kung itinuturing po ninyo ang inyong mga sarili na mga Kristiyano, dapat po pinipili ninyo ang mga barkada ninyo. Listen to this, church. Piliin niyo po ang mga mabubuting barkada o mga kasama. Huwag kayong makikibarkada sa nakikita ninyo na hindi maganda ang gawa. No? Okay lang makibarkada sa mga magaganda. Masarap nga ang may kabarkada mga magaganda at mga pogi. Nagiging pogi ka rin o nagiging maganda ka rin. Pero ang iwasan yung hindi magaganda ang mga gawa. No? Hindi ko sinasabi na ba na iwasan sila talaga. Ang sabi ko, huwag makibarkada sa kanila. Huwag makisama sa mga ginagawa nila. Huwag makiayon. Pwede nyo silang kausapin. Share ng salita ng Diyos. Pero, yung gagayahin ninyo sila, huwag. Alis na po kayo agad sa harap nila. Bakit po? Dahil iyon ang magdudulot na maganda sa inyong buhay. Ha? Lalo na mga kabataan. Maski yung mga singles, maski yung mga kapatid. Maski yung mga kapatid, yung mga singles na mahilig mag-idol-idol. No? Kung sino man yung mga iniidolo yung mga artista, mga singer. Kahit na yung mga idolo yung mga artista o singer na mga Koreano ba yon? Yung mga K-pop group ba yon? No? Yung BTS, yung EXO, Blackpink, si Lee Min Ho, si Park Seo-joon, no? Si Gong Yoo, si Kim Jong-un. Ay, si Kim Jong-un pala, hindi pala artista yon. Pero ang ibig kong sabihin, hindi magaganda, kapag hindi magaganda ang ginagawa ng mga iniidolo niyong yan, iwanan niyo sila. Ewan ko ba sa ibang mga Kristiyano, kung minsan alangan na sa edad nila, bilib na bilib pa rin sa mga K-pop idols na yan. Mga kapatid, kung sa gandang lalaki din lang, mas magagandang lalaki ang mga Pinoy. Hindi ba, Justin? Asan si Justin? Di ba? Okay, marami kasi mga Kristiyano ang hindi nagdi-discriminate o hindi iniaalis sa puso nila ang mga taong nagugustuhan nila. Kahit ang mga ito ay hindi ka nais-nais sa mga gawa. Sa barkada, pag inisip nila mag-enjoy sila, kahit alam na nila kapag alam nila na kahit alam na nila na hindi maganda ang pupuntahan, sasama sila. Kahit mapapahamak sila, sasama sila. Basta't sa tingin nila mag-enjoy sila. Actually, hindi lang sa mga bata yung payo na yan eh. Kahit sa mga matatanda na, kahit sa mga nanay o sa mga tatay, ang hilig-hilig nilang sumama sa mga barkada o sa mga kaibigan nila na hindi maganda ang mga ginagawa. Kahit alam nilang lalabag sila sa gagawin nila. Mag-iinom. No? Minsan may nakita kong post noon, nag-iinom eh. Mga kapatid, pag Kristiyano ka na, dapat, ayaw ko makikita
na nagpupos pa kayo nang nagiinom kayo. Nakakahiya. Tataya sa lottery, sa bingo, sa wedding, sasali sa mga sugal na ginagamitan ng baraha o ano man yan. Kristiyano kayo, di ba? Alam ninyong masama, pero sasama pa rin kayo. Si Pastor Red naman, masyado namang matapang. Pero kaya ako sinasabi yan, dahil gusto ko kayong alagaan yung spiritual ninyo. Kung hindi ninyo maririnig yan, gagawin at gagawin ninyo. Kasi, kapag mapapabayaan ninyo, kapag patuloy kayo sasama sa mga ganyan, lalo na sa mga sugal, mapapabayaan ninyo ang gawain ng iglesia. Minsan may nagbiro sa akin. Biro lang man sabi ng isang pastor sa akin, Kuya Ed, kaya ka ba nakakalbo? Dahil sa mga members? Sabi ko naman, alam niyo, sabi ko, purihin ang Panginoon, Pastor. Ibig sabihin, mayroong pinagdaanan ang aking pagsasakripisyo. Nakikita. Amen? Okay lang na mawala ng buhok basta't may pinagdaanan na maganda, mga kapatid. Mga kapatid, huwag na po kayong sasama doon sa mga bagay na makapagpapahamak sa inyo. Yung iba, magsusugal, mananalangin. Lord, manalo po sana ako. Hindi niya alam, yung mga kalaban niya nananalangin din. Tapos natalo siya. Ibig sabihin, mas mahal ni Satanas yung mga kalaban niya. Kaya natalo siya. No? Okay, so naggalit ang Diyos kaya Haring Ahaz. Okay, basahin din po natin ito. 1, 2, 3. Okay. Meron ba sa inyong naglalaro ba ng Spirit of the Glass? Natatawa kayo, no? Pero wala. Pero sino mahilig sa mga salamengkero, yung mga mahilig kumausap sa mga espiritu? No? Sino yung mga sumasangguni sa mga manghula kapag may piyesta? Sino yung mga kumukonsulta sa mga espiritista? Yung iba, kunyari, may bolang kristal pa na in-order sa Shopee o kaya sa Lazada. Tapos yung magpapakonsulta, sasabihin doon sa espiritista, pwede bang tawagan mo ang lolo ko? Tapos, tatawagan naman kunyari ng espiritista, yung lolo. Tapos may marinig nga nagsasabi, no? Apo, bakit mo ako pinatawag? Sabi naman nung apo, Lolo, saan mo ba inilagay yung mga pera mo? Sabi mo sa akin, pero yung boses, iba. Hindi boses ng lolo niya. Siguro, yung espiritista, ventriloquist. Alam niyo yung ventriloquist? Ha? Yung naipapasa sa ibang lugar, yung kanyang boses. Hindi ko alam mo po.
Nakalimutan ko na kung saan nakalagay. So, sino yung nagsasalita? Yung mga ventriloquist, hindi yung mga ventriloquist, nakapagsasalita yan ang hindi bumubuka ang bibig. Di ba? Ewan ko kung paano nila ginagawa yon. Okay, mga kapatid, ito lang gusto kong sabihin. Hindi po pwedeng paniwalaang pareho ang hindi tunay na Diyos at ang totoong Diyos. Bakit po? Sapagkat kamumuhian ni Yahweh ang sino mang sumasamba sa mga hindi totoong Diyos. Kaya nga po, kailangan pagpasyahan po ng tao kung kanino siya sasangguni at susunod. Kung ang mga pamahiin at mga kaugalian iyan ang ating susundan, mapapalayo po tayo sa Diyos. At kapag napalayo tayo sa Diyos, saan tayo pupunta? Sa Gehenna. Lawa ng apoy. Ang lugar ng pagpaparusa sa mga rebelde. Huwag po tayong ihiwalay sa Diyos. Okay, so makikita po natin na ang mga ginagawa ng mga Hudyong iyon ay itinuturing ng Diyos na kasamaan. Ang ginawa ng mga Hudyo ay hindi nakalulugod sa Diyos. Tingnan po natin ang sinasabi dito sa Jeremias. 1, 2, 3. Okay. So, gumawa ng altar doon sa Valley of Hinnom. At doon din nila, yung sinusunog nilang anak, iaalay doon sa altar na ginawa. So mga kapatid, ang Israel at Judah ay paulit-ulit na ginagawa nila ang kasalanan ito. Kasalanan dahil naghahandog sila sa ibang mga Diyos. At hindi lang basta naghahandog, kundi sinusunog nila ang kanilang mga anak. Bakit? Dahil naniniwala sila sa ibang mga Diyos. Maaaring isipin ng iba, Pastor, hindi ba si Abraham inutosan din ng Diyos na ialay ang kanyang anak na si Isaac? Totoo. Pero pinatuloy ba ni Yahweh na ialay talaga ni Abraham si Isaac? Hindi. Ang pag-utos po ni Yahweh kay Abraham ay isang pagsubok sa pananampalataya. Sinabi mismo sa simula ng kwento sa Genesis chapter 22 verse 1 to 2. Siguro basahin po natin ito mga kapatid para po maliwanag. 1, 2, 3. Okay. So, ano yun? Ano yung utos na yun? Sa verse 1? Sinubok ng Diyos si Abraham. Maliwanag, pagsubok, mga kapatid. Ha? Pagsubok po. Si Isaac po, anak ng pangako, pinanganak noong matanda na si Abraham at si Sarah. At sa pamamagitan ni Isaac, ipinangako ng Diyos na magmumula ang isang dakilang nasyon. So kung ihahandog si Isaac, paano matutupad ang pangako ng Diyos na si Isaac ang pagmumula ng isang dakilang nasyon? Paano kung papatayin si Isaac? Ang pangako ng Diyos, kay Isaac manggagaling ang isang malaking bayan. So ang utos na ito na ihandog si Isaac ay isang matinding pagsubok. Mga kapatid. Okay. Basahin po natin ito. 1, 2, 3.
Okay. Dahil po yung Tophet o Ben Hinnom na pinagagalingan ng tawag ng Gehenna, no? Ang lugar na ito, dahil sa ginagawang kasalanan ng mga Hudyo, papalitan ng katawagan. Ito ay papalitan ng libis ng kamatayan. Valley of Gehennom, gagawing libis ng kamatayan. Kaya nga kung wawariin natin sa mga sulat ng mga Hudyo, sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan o yung tinatawag na apocryphal literature, ang mismong libis ng Ben Hinnom o Valley of Ben Hinnom ay unti-unti nang inilalarawan sa kanilang mga tradisyon bilang isang malaking lawa o bitag ng apoy para sa mga masasama. Kaya nga nang isulat ang aklat ng pahayag, ang konsepto ng naglalagablab na lambak, tinawag na, anong tawag? Gehenna, mga kapatid. Naging pamilyar po ang mga ito sa mga tao bilang larawan ng isang lawa ng apoy na tinatawag ding lugar ng kaparusahan. Atin pong basahin ito, mga kapatid. 1, 2, 3. Okay. So, dumating tayo doon sa paborito ninyo. Okay. Basa uli, mga kapatid. Okay. So, bukod po dyan mga kapatid, ang Gehenna o ang lawa ng apoy ay tinuturing na huling lugar ng kaparusahan para sa mga taong nananatiling masama at tumangging magbalik loob sa Diyos. Dito po sa Gehenna o lawa ng apoy, dito nila matatanggap ang nararapat na kapalit ng kanilang gawang labag sa kalooban ng Diyos. Sa ganyan pong pagkaunawa, mga minamahal, ang Gehenna ay nagsisilbing isang time-team na paalala na ang bawat kilos at pasya sa buhay ay may kaakibat na kahinatnan. Kaya't ang pagpili sa kabutihan laban sa kasinungalingan at kasamaan ng ang tanging daan upang makaiwas sa parusang walang hanggan. Mga kapatid, mga minamahal, magandang umaga pong muli sa inyo. Ang pagpapala ng Panginoon ay inyong makamtan.